Boss, DVD? Basta mga Epektos at welcome sa bahay ni Pekto. Okay, lumabas na rin. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal in collaboration with J-Craft. Sa mga nakapanood ng shows ko nung PDC Pinas 2024, ito yung narinig yung tones sa aking mga leads at saka rhythms nung tour na yon. Na-feature na rin yung prototype nitong pedal na to sa ilang videos dito sa bahay ni Pekto at sa main channel. At maraming nag-aabang kung kailan lalabas ito. So, finally, ma-announce ko na rin na available na siya sa lahat ng outlets ng J-Craft at Jolly Music. Kaya huwag kalimutan dumaan sa video description, ilalagay ko doon ang lahat ng links para makakuha kayo ng sarili niyong DVD. Okay, so ano ba ang DBD? DBD stands for Drive, Boost, and Delay. Or Delay, Boost, and Drive. Depende kung left to right or right to left ang basa nyo. Since mahilig tayo mga Pinoy sa mga 3-in-1, ginawa ko na rin 3-in-1 itong pedal ko. Ang drive side, itong side na to, ay based sa red channel ng Boss Dual Overdrive. Yan. Ginamit ko itong Boss Dual Overdrive as my main drive sound nung latter part of the 90s, Triaxis days and onwards. In fact, pangatlo ko ng Dual Overdrive to. Yung una ay binenta ko dahil feeling ko kailangan ko na mag-upgrade. Pero wala akong nahanap na kapalit. Yung pangalawa ko namang Dual Overdrive sa kasamaang palad nanakaw. Pinasok yung kotse ko noon, nabitbit yung gitara, tapos yung Dual Overdrive nasa gig bag. So, yeah. Tapos itong pangatlong Dual Overdrive ay galing sa kaibigan kong si Buddy Trinidad, gitarista at vocalist ng Betrayed. Magmula noon hindi ko na binitawan, so dinala ko na rin to hanggang dito sa US. Unfortunately, itong Boss Dual Overdrive ay matagal nang diniscontinue ng Boss. At unless willing kang bayaran yung medyo mataas niyang presyo sa used market, mahirap ma-experience yung red channel nito until now. Hindi ko gagawin dito sa video na to, pero meron akong ilalabas na side-by-side comparison ng drive channel ng DBD at ng red channel nitong Boss Dual Overdrive. So, make sure nakasubscribe kayo. Okay, balik tayo sa DBD. Itong side na to naman ay analog delay with a post-drive boost circuit. At itong 3-way toggle switch sa gitna, ang selection of options para sa left foot switch. So, toggle up, delay on and off, toggle down, boost on and off, or kung sa gitna, delay plus boost on and off. To round out the specs, true bypass siya, 9-volt power supply, 9 volts only, hindi siya pwede mag 18 volts. At meron dalawang options, either black knobs, or kung mas bagay sa pedal board nyo, white knobs. Knobs lang yung pinagkaiba, pareho yung circuit nila. Ngayon, before ko patunugin, discuss muna natin ang pinaka-importanting spec, which is the price. Ang retail price ng DBD ay 3,900 pesos only. So this pedal is priced less than my previous signature pedal, yung BAD 94. Tapos 3-in-1 pedal pa siya. Delay, boost, and drive. Of course, para maibaba yung presyo, ito ay hindi gawa sa Pilipinas. Gawa ito sa ibang bansa. Pero ito yung napagdesisyon na namin ng J-Craft para maging affordable ang DBD at mas maraming makaka-enjoy ng pedal nito. From beginners to intermediate players to seasoned gigging musicians looking for either an all-in-one pedal for the quick gigs or a multi-use Swiss Army knife pang front end ng amp nila. Okay, narinig niyo na sa intro bumper. Isa-isahin natin yung mga knobs at gagamitin ko itong aking Crafter Guitars PDC Signature Prototype. Malapit na rin matapos to, so abangan na rin. Tapos ako'y nakasaksak sa Rev J L25 at ito ang clean sound. Medyo may konting break-up, pero lahat ng distorted tones ay manggagaling sa DBD. Okay, drive sound muna tayo. Yan.
All knobs at noon. So ito yung na-miss ko na tunog sa SD2, yung makapal na distortion. Pero kahit makapal, rindig mo ang notes ng bawat chord. Ngayon, by today's standards, yung low end ng SD2 red channel ay medyo buhaghag. Pero yan yung nagpapasarap for the single note lead tones. Pwede nating i-tighten up yan ng konti, angat yung tone. Actually, kahit todo mo yung tone, usable pa rin, depende sa pickups ng gitara mo at syempre sa amp. Tapos ito rin yung gusto ko sa SD2. Hindi ka pwede mandaya. So, kailangan maayos yung chops mo. Teka, angat natin yung gain para mas komportable ng konti. Ngayon, para sa amp na to, pag nakataas yung gain, kailangan ko ibaba yung level ng konti para hindi siya ganun kabuhaghag. Ngayon, explore naman natin yung lower gain settings nito. May lumabas na pedal board photo ni Dan Huff recently. Tapos meron din SD2 dun sa pedal board niya. Tapos ang setting niya ay medyo mataas ang tone. Tapos halos naka-zero yung gain. Ito yung tunog nun. Ay, teka, dali. Kailangan taas ang level ng konti. Okay, ngayon, tataas ko uli yung gain. Tapos, gagamitin ko itong Perfecto Clean Switch. So, para sa mga hindi familiar, ang Perfecto Clean Switch ay naka-wire sa isang internal volume trim pot na pwede mo i-preset sa roll-down sweet spot ng volume knob. So, full. Roll down. So, makukuha mo yung medyo Dan Huff pop lead. Okay, so para sa amp ko dito sa video na to, ang preferred settings ko ay
ang mga sumunod. Okay, dito naman tayo sa left side. Simulan muna natin sa boost. Okay? So, boost only. So, ang control ng boost ay ang knob na to. Level lang siya. Ngayon, pag todo baba siya, yun ang unity gain natin. Wala siyang dinadagdag na gain. Pero as soon as you turn it on, apektado niya na kaagad yung tone. Meron siyang dinadagdag na high-end presence, tapos konting tightness sa low end. So kahit hindi nyo iangat yung knob, useful kaagad siya as a tone shaping tool. So kung gusto nyo medyo dark yung overdrive side, pwede nyo dagdagan ng cut yun with the boost side. Ngayon, ang boost din ay kayang magdagdag ng up to 35 dB of boost. Yeah, so talagang pinupush na yung input ng rev na JL25. Now, in conjunction with the drive channel, siguro baba natin ang husto yung gain. Tapos, hihinaan ko yung level. Okay, ngayon, tingnan naman natin yung analog delay. So, switch up. Tapos, ito yung tunog niya. Medyo dark yung repeats para lang magbigay siya ng space around the notes, pero hindi siya nag-i-interfere sa main playing. And again, simple analog delay lang siya. 3 knobs. Mix, time, at saka repeats. So tulad na nabanggit ko, maraming pwedeng gamit sa DBD. Nung tour, ginamit ko siyang main drive ko at saka lead gain boost. Okay. So ito yung main drive. Okay. Tapos delay plus boost, pag-apak ko ng left button, instant lead guitar.
Ngayon, yung boost level ko ay depende sa amp na gamit ko sa gig. Kung high headroom siya, at pwede kong gamitin yung boost as a, overall level boost, pwede ko siyang iangat. Pero sa mga setup na tulad ng gamit ko ngayon na push tube amp, medyo mababa yung setting ko ng boost dahil pag inangat ko yan, hindi naman lumalakas yung tunog eh. Mas magiging, distorted lang. So in these cases, ginagamit ko lang yung extra presence ng boost para bigyan pa ng cut yung drive sound. Ngayon yung delay naman, gusto ko yung tone ng repeats niya. Dark enough para hindi guluhin yung main na playing lines. But at the same time, pag bitaw ko, merong magandang alingaw-ngaw. Of course, hindi lang para sa shred yung DVD. Gawin natin medyo rootsy. Okay? So, gawin natin slap back yung delay. Tapos dagdag ng konting boost. Tapos pag inabaan mo yung slapback, pwede ka na mag-early Van Halen. Parang ganun. Okay mga epektos, yan ang DBD, Drive Boost Delay or Delay Boost Drive, the latest Perf de Castro signature pedal in collaboration with J-Craft. Ang DBD ay available na sa lahat ng J-Craft dealers dyan sa Pilipinas, pati na rin sa stores nila sa Lazada at Shopee. At pag nakakuha na kayo ng sarili nyong DVD at nag-post kayo ng picture or video, huwag kalimutang itag ang aking mga socials para ma-reshare ko din. Salamat sa inyong suporta. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kita tayo muli dito lang sa bahay ni Pekto. Paalam. Ha, hindi pwede.